Nagsaming pwersa nga iba't ibang transport group sa paghahain ng kanilang petisyon sa LTFRB para sa dagdag pasahe sa jeep. Ang kanilang hirit mula 8 piso gawing 10 piso po ang minimum na pasahe sa jeep sa NCR at Region 4. Gusto rin nila ng dagdag na 35 centavos sa susunod na kilometro matapos ang unang 4 na kilometro. Ang dahilan, bukod sa mataas sa presyo ng langis, tumaas din daw ang presyo ng spare parts. At habang dinidig ang petisyon, hiniling din nila bigyan muna sila ng 50 centimong provisional fare increase. Pero National Council for Commuters Protection o NCCP umangal po sa bagong jeepney fare hike petition ay kay Elvira Medina ay kailangan makatuwiran ng hiling na dagdag pasahe at dapat ay may malinaw na basihan para rito. Samantala, nakatakdang dumating ngayong araw sa Pilipinas si U.S. Secretary of State Hillary Clinton. Yan ay para sa gagawing bilateral meeting nila ni Pangulong Noynoy Aquino. Pagpapatatag daw ito sa ugnayan ng Pilipinas at Amerika at upang mapag-usapan ang iba't ibang issue sa pagitan ng dalawang bansa. Tampok din sa one-day visit ni Secretary Clinton ang 60 anibersaryo ng paglagda sa Philippine-US Mutual Defense Treaty. Magbibigay din ito ng pagkakataon para pag-usapan ang mga bagong strategy para siguraduhin ang kapayapaan sa rehiyon. Samantala, nakabalik na ng bansa si Pangulong Noynoy Aquino mula sa 2011 APEC Summit sa Hawaii. Pero bago bumalik ng Pilipinas, nakatabi niya si US President Barack Obama sa isang exclusive dinner. Ayon sa mga opisyal ng Malacanang, mismo si Obama ang humiling na makatabi ang ating Pangulo. Sa pagtatapos ng summit, nagkasundo ang mga lider na tulungang ipasok sa global market ang mga negosyo para lumago. Makikinabang daw dito ang Pilipinas dahil maglilikha ito ng mga bagong trabaho. Binisita rin ng Pangulo ang Filipino community sa Hawaii. Mainit siya tinanggap ng mga kababayan natin na naghanda pa ng isang cultural show. Sayang sa table, wala pa rin siyang first lady. Oh, sila eh. Oo nga, no? Ayan. Okay, tapos na siya kumanta. Ayan. Matapos lumutang kahapon, nasa kustudiyan na ng pulisya ang dalawang suspect naman na iniugnay sa Ramjan Revilla snake case. Pero paglilinaw ng mga otoridad, hindi pa nakakulong sina Glyza Vista at Norwin de la Cruz. At sa halip ay nasa protective custody lamang dahil wala pang arrest warrant laban sa kanila. Si Vista at de la Cruz po umano ang mga itinuturong recruiters sa mga pumatay kay Ramjan Revilla at nagsilbi umanong monitoring team ng operasyon ayon sa testigong sina Ruel Puzon at Lloyd Comeda. Ang paglutang daw ng dalawa dahil umanon sa banta sa kanilang buhay, pero sa kabila nito, ayon sa pulisya, itinatanggi raw ni Vista at de la Cruz na may kinalaman sila sa krimen. At hindi daw nila kilala ang magkapatid na RJ at Ramona Bautista. Samantala, hindi pa rin nawawala ang Pacquiao fever sa buong bansa matapos manalo ang ating pambansang kabao, Manny Pacquiao via majority decision laban kay Juan Manuel Marquez ng Mexico. At sa kabila ng pagsasaya, syempre marami nagtatanong nasaan na nga ba si Mami Junicia Pacquiao. Ang rason, pinagbawalan daw muna kasi magsalita si Mami D para di ma-stress at mabinat. Hindi pa rin siya nagpa-unlock ng interview sa harap ng camera, pero ayon sa kanyang interview sa GMA News via phone patch, masaya raw siya sa kanya para sa kanyang anak. Bagamat may ilang hindi kumbinsido sa resulta ng Pacquiao Marquez 3, walang patid pa rin ang suporta ng mga kababayan ni Manny sa General Santos City. Isa lang daw ang mahalaga sa kanila, panalo ang ating pambansang kamao. Nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan ng Gensan sa Team Pacquiao para sa inihahanda nitong Heroes Welcome sa kanyang pagbabalik. Samantala, bukod kay Pacquiao, pinapurihan naman para sa kanyang naging mahusay na pagkanta ng Lupang Hinirang ang Phil-Canadian YouTube sensation na si Maria Aragon. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, pasado ang naging pagkanta ni Aragon. Nasa tono raw ito at tamang tiyempo raw ang pagbirit ni Maria. Oh, hindi tumigil ano? Dapat tumigil. Pero si Juan matumigil. May ano pa sa dibdib. Yeah. Pansin ko nga. Akala ko nga baka hindi niya naririnig sa loob. Ganda, well done. Dahil sa'yo. Tayong lahat. Ano sa Pilipinas? Actually, may nag-comment nga dahil ano, di ba, congressman pa naman. Right, right. Pero nga, baka sana hindi nga naririnig. Ba't si Juan Man narinig niya? Oh, grabe pa, may into pang gitara. Mexico! Sa ibang balita, tinapos na ng DOJ Kamali Panel ang preliminary investigation kaugnay sa reklamong electoral sabotage labang po sa pag-asawang Mike at Gloria Arroyo.
Sa kabilang to, daing ng kapo ng mga Arroyo, minamadali raw ng DOJ Comelec panel na makasuhan sila kaunay umanidayaan noong 2007 elections. Hindi kasi pinagbigyan ng panel yung hiling ng abogado ng dating Ginoo na ipagpaliban ng preliminary investigation sa reklamong electoral sabotage laban sa mga Arroyo habang hindi pa ito nare-resolba ng Korte Suprema. Kinwestiyon po nila sa Korte Suprema ang legalidad ng binuong panel. At dahil dito, nagkainitan ng ilang miyembro ng panel at abogado ng mga Arroyo. Gaya ng ginawa ng dating First Gentleman, kaya-questionin na rin ang abogado ni Congresswoman Arroyo sa Korte Suprema ang legalidad ng binuong DOJ Comelec panel. Sa susunod 2 hanggang 3 linggo raw ay ilalabas ang resulta ng preliminary investigation. Iba nung panahon ni GMA yung mga ad hoc. Diba? Samantalang pasadano natin ang mga aksyon balita sa mga ito. Darito na, Ronda Reports. Sinaksak hanggang mapatay sa lalaki sa Santo Domingo Street, Barangay Manresa, Quezon City. Ang detalyeng balitang yan, ihatid sa atin ni Oscar Oida. Oka. Yes, Igan, isang lalaki ang patay matapos pagsasaksakin sa may Santo Domingo, kanto ng Panalturan, Barangay Manresa, Quezon City, pasado alas 12 ng hating gabi. Sa dami ng saksak, Igan, agad nag-suspect sa mga pulis na matinding galit ang nagtulak sa suspect para patayin ang biktima. Malabo naman daw ang hold up dahil intact ang gamit ng biktima sa bilang ng kanyang wallet. Sa kabila nito, may natagpuan ID ang mga pulis pero ayaw muna nilang pakasiguro sa pagtukoy sa pagkakilala ng biktima hanggat hindi raw sinagsasagawa ng karagdagang investigasyon. Igan? Ay, maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, timbog naman ang 3 magnanakaw na nambibiktima umano ng mga pasahero ng jeep sa Navotas. Yan naman ang Ronda Report ni Katrina Son. Katrina. Igan, nahuli ang 3 suspect sa sunod-sunod na pagnanakaw sa mga sumasakay na pasahero ng jeepney sa Navotas bandang alas 11 ng gabi kagabi. Ani ni Barangay San Jose Navotas Exo Renato Lansangan, modus operandi daw ng mga suspect ang biglang pagsakay sa jeepney. Pagkatapos raw ay doon na isasagawa ang pang-hold up sa mga pasahero. Kinilala ang mga suspect na sina Rudy Abihay at John Del Candelario. Nakatakas naman na isa pa nilang kasama na si Dennis Briones. Ayon kay John Del Candelario, nagagawa lang daw nila ito dahil sa hirap ng buhay at wala raw siyang mahanap na trabaho. Si Rudy Abihay naman ay laking pagsisisi sa kanyang nagawa. Kwento ng isa sa kanilang biktima na si Jasmine Salonga, sumakay daw ang mga suspect sa jeep at wala pa raw 3 minuto ay nagdeklara na ang mga ito ng hold up. Dagdag pa niya, lahat daw sila ay may hawak na patalim. Tinutukan pa nga daw ang driver, kanyang kasintahan at isa pang pasahero at agad na inablot ang kanyang bag. Igan? Maraming salamat, Katrina Son. Len? Balitang sports naman po tayo, nananatili pa rin sa ika-6 na pwesto ang Pilipinas sa 2011 Southeast Asian Games. Base sa latest medal tally, may 42 medalya na ang Pilipinas. 8 rito ay gold, 14 ay silver at 20 ay bronze. Nasa ika-5 pwesto pa rin ang Malaysia na may 48 medalya pero mas kumonte ang lamang nito sa atin. Habang nangunguna pa rin sa labanan ng host country na Indonesia. Samantala, nagpaabot naman ng pagbati ang Malacanang sa ating mapambato sa SEA Games. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, hindi madaling maiwagayway ang ating watawat sa mga paligsahan bilang simbolo ng tagumpay. Kaya dapat suportahan natin ang mga atletang Pilipino, manalo man o matalo. Labas mo yung pondo. Yeah! Labas yung pondo eh. Go Team Philippines! Imagine mo ang galing ng mga Pilipino. Oo naman. Wala pang support na. ka lang. Oo, yes. Ganong katindi, di ba? Basta Privado mga Usually, private Private employer. employer. Support mo lang sa kumpanya. Supporter ng mga pribadong ano. companies. Kaya maraming salamat sa mga pribadong companies na yun ang ginagawa nilang parang CSR. para Nakita mo sa naman sa mga jacket athletes. nila kung sino-sino yan. Sa bagay. Alam nila, thank you too. Kita mo kay Pacquiao, no? Pinakamahal na short pala yun. Oh, yeah. Grabe, ang dami. Short na short yan, no? No boxing. Kasi sobrang bigat nung kaya nga daw lagi nakahawak. Pati yung entourage niya, ganun na rin. Oo, kasi ano. Sponsored na rin si sila. Boy. Kaya nga bili nung ring man ba? Oo. Sila Boyanino. Kay Juanma, huwag mong tirahin yung LBC. Kasi below the belt eh. Oo nga, yun ang peg nila. At samantala, mahalagang paalala para sa mga kapuso natin sa Parañaque, Las Piñas, Pasay at ilang bayan ng Cavite. Mag-ipon na po tayo ng tubig. Magkakaroon ng 10 oras na water interruption sa mga nabanggit na lugar. Simula mamayang alas 10 ng gabi hanggang bukas ng alas 8 ng umaga. Kabilang sa mga mawawalan ng tubig sa Cavite ang mga bayan ng Bacoor, Imus, Kawit at Noveleta. Paliwanag na Maynilad ang water interruption ay dahil sa pagpapalit ng valve sa kanilang Pasay pumping station at pagsasaayos sa mga tumatagas sa tubo sa Coastal Road sa Bacoor.
Para sa mga tanong at karagdagang impormasyon, kabilang na ang schedule ng water supply trucks na kanilang ipapakalat, maaaring tumawag sa Maynilad Hotline 1626. At para naman sa kompletong listahan ng lugar na mawawalan ng tubig mamayang gabi, bisitahin niyo po ang website ng Maynilad Water sa www.mayniladwater.com.ph. Pwede niyo rin po bisitahin ang official Facebook fan page ng Unang Hirit. Base naman po sa pinakabagong survey ng Social Weather Station sa SWS, lumabas na mas maraming Pinoy raw ngayon ang naniniwalang mahirap sila o salat sila sa